Magkano ang updated na basic salary ng Czech Republic ngayong 2026? Ano ang mga karaniwang trabaho ng mga Pilipino dito? At ano ang mga pangunahing kaltas bago mo makuha ang malinis na sahod mo? Kung interesado ka sa mga tanong na yan, para sa iyo ang video na to. Hi kabayan, this is Nico, isang Prague-based OFW. Kung gusto mo ng mga direct to the point na real life content about living in Czech Republic, welcome ka sa channel na to. Starting January 2026, inaprubahan ng Czech government ang pag-increase ng minimum wage up to 22,400 crowns gross per month. Ito ay standard for 40-hour work week para sa lahat ng mga workers, including Filipinos. At ang average salary naman umaabot ng 48,967 gross per month. Depende ito sa mga job categories or skill level. So magkano nga ba ito sa Philippine peso? Ito yung approximate conversion depende sa exchange rate. Normally nasa mga 2.85 to 2.88 ang latest na palitan. Kung 22,400 crowns, ito ay umaabot ng 60,000 to 65,000 sa peso. At kung 30,000 sa crowns, ay umaabot ng 80,000 at 90,000 peso. Kung 40,000 crowns naman, umaabot na to ng 110,000 sa peso. Tayo sa pinaka-importanting part. Ano nga ba yung mga karaniwang trabaho ng mga Pilipino dito at ang basic salary range nito? Una, merong production or factory worker. Umaabot ito ng 20,000 to 35,000 crowns per month. May dagdag pa kung may night shift, weekend, or overtime. Meron ding warehouse staff or logistics. Umaabot ito ng 30,000 to 38,000 crowns at mas mataas kung forklift operator ka or may special license. Meron ding housekeeping na umaabot ng 22,000 to 28,000 crowns. Depende kung hotel, company, or private cleaning. Meron din ditong kitchen helper or restaurant staff. Umaabot naman ito ng 25,000 to 32,000. Mas mataas kung cook or may experience. At meron din ditong mga tinatawag na skilled worker, which is electrician, welder, or mechanic. Umaabot ito ng 40,000 to 50,000 per month. Pwede pang tumaas kung may Czech certification ka. At lastly, meron ding mga IT at office jobs. Umaabot naman ito ng 50,000 to 90,000 crowns. At rare ang mga ganito sa OFWs pero possible kung meron kang EU experience. At note, ang sahod dito ay kadalasang monthly at hindi hourly tulad ng ibang bansa. Ngayon, punta naman tayo sa mga deductions bago mo makuha yung malinis na sahod mo o tinatawag na net salary. Siyempre, hindi mawawala yung mga bawas. Ito yung mga usual deductions sa Czech. Social insurance, health insurance, at income tax. Umaabot ang average total deductions ng 15 to 20% ng sahod mo. Halimbawa, kung kumikita ka ng 30,000, ang take home mo ay magiging 24 to 25,000 crowns. Kung gusto mo pa ng mga real life content tungkol sa buhay OFW dito sa Czech Republic, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Salamat sa panonood. Ingat palagi kabayan. Interesado kang malaman kung paano mag-apply ng work visa dito sa Czech Republic, click mo lang ang video na to.